Abala si Manuel sa mga paperworks niya rito sa loob ng opisina niya, nang bigla na lamang siyang makatanggap ng message mula sa pinsan niyang si Paul, kaya naman inihinto niya muna ang ginagawa para tingnan ang ipinadala nitong mensahe. Bihira lang tumawag o mag-message itong pinsan niyang ito, dahil masyado itong abala sa pagsusulat nito, kaya malamang ay importante ito, at mukhang tama nga ang hinala niya. Agad na nanlaki ang mga mata niya nang makita ang laman ng mensahe ng pinsan. "Look who's I am with, diba? Siya yung bagong girlfriend ng dati mong asawa na inintroduce niya noong nakaraang birthday party niya." At ang nasa ibaba ng mensahe ay isang picture ni Ditas habang kumakain sa isang cafe, pagkatapos ay may dumating na namang message mula sa pinsan niya. "Baka lang naman gusto mong puntahan, mabilis siyang napatayo." Kilala niya ang cafe na kinaroroonan ng mga ito, mukhang panahon na para makausap niya ang dalaga. Kaya naman mabilis siyang kumilos at nilisan ang office niya para puntahan ang kinaroroonan ng pinsan niya at ni Ditas. Niloko man siya ng dalaga at tinangkang gamitin para sa pansarili nitong interes, hindi pa rin naman maipagkakailang niloko niya rin ito at ginawang kabit. Gusto niyang isipin na quits na lang sila, pero mali, dahil kahit saang anggulo patingnan, mas mali ang ginawa niya sa babae. Maganda man o hindi ang intensyon ng babae sa pakikipagrelasyon sa kanya, hindi pa rin tama ang ginawa niya rito. Sinira niya ito, lalo na sa mga tao sa isla. Sino ba naman ang babaeng gugustuhing maging kabit o matawag na kabit? Kung meron man, baka may mga sira na sa utak. Kaya ito na ang magandang pagkakataon para makausap niya si Ditas. Hindi niya alam kung bakit kasama ito ng pinsan niyang si Paul. Pero hindi na muna mahalaga yun sa ngayon, ang mahalaga ay ang mapuntahan niya na ang mga ito ngayon din. Pinasibad niya na ang sasakyan niya at mabilis na nagmaneho patungo sa cafe na kinaroroonan ng mga ito. "Ditas, can I have a talk with you? Wala tayong dapat pag-usapan, Manuel." "Okay, exit na ako, enjoy talking," nakangising sambit ni Paul. "Pasensya ka na, Ditas, loyal kasi ako sa relatives ko." Maliban sa mga magulang niya, walang nakaalam sa mga kaanak niya kung sino ang naging kabit niya at naging dahilan ng paghihiwalay nila ni Angela, kaya walang ideya si Paul na si Ditas, na siyang alam ng lahat na girlfriend ngayon ni Angela, ang naging mistress niya at naging dahilan ng paghihiwalay nilang dalawa. Hindi na mahalagang malaman pa ng mga ito, he doesn't want to give Angela any trouble anymore. Kung seryoso man talaga ang dating asawa niya kay Ditas, kailangan niya nang tanggapin yun, nakababaliw mang isipin na ang dalawang babaeng naging parte ng buhay niya ay siyang magkakatuluyan, he should accept that. Akmang aalis na rin si Ditas, pero agad niya itong hinawakan sa braso. "Let's talk, please." "Anong pag-uusapan natin? Bilisan mo, dahil nagmamadali ako." "I just wanna say sorry for what I've done to you. I know, malinaw na sa akin na hindi mo talaga ako minahal, at tanggap ko na yon. Sobrang nasaktan ako, but I know I deserve that. Ang dami ko ring nasaktan ng dahil sa pagkakamaling ginawa ko. I hurted my wife, I hurted my son, I hurted our parents. And I know, I hurted you also. Kaya humihingi ako ng kapatawaran sa nagawa ko sa'yo. I wish you could forgive me, Ditas. Sobra na akong nagsisisi sa nagawa ko. Alam kong kulang pa ang mga nangyari sa akin bilang kabayaran sa mga naging kasalanan ko sa inyo. At alam kong sobrang kapal ng mukha ko para umasang mapatawad nyo. But, whether you forgive me or not, I will not get tired apologizing to you, I will not get tired asking your forgiveness." Nakita niya ang pamamasa ng mga mata ni Ditas, pero pilit na pinipigilan ng babae ang pagtulo ng mga luha nito, kaya tumingala ito bago muling tumingin sa kanya. "Sige, aaminin ko na, tutal hindi na rin naman matutuloy ang planong paghihiganti ni Angela sa'yo, dahil alam kong nagkaayos na kayong dalawa, kaya sige, aamin na ako. Ang totoo, Manuel, napamahal naman talaga ako sa'yo nung mga panahong nagkarelasyon tayo. Oo, tama na noong una ay ang intensyon ko lang naman sa'yo ay ang pera mo. Matagal ko na kasing pinapangarap ang makaangat sa buhay at ang maging mayaman, pero noong makasama kita, nakaramdam ako ng kaalwanan sa'yo. Naging masaya ako sa piling mo, yung tipong, kahit hindi mo ako tapatan ng pera, nagiging masaya pa rin akong kasama ka. Pero nasaktan ako nang malaman kong may asawa ka na pala. Sobrang nasaktan ako, Manuel, kaya nakaramdam ako ng pagsisisi at galit. Niloko mo ako, ginawa mo akong kabit,
Sinaktan mo ako. Kaya nang alukin ako ni Angela na makipagsabwatan sa kanya sa paghihiganti sa'yo? Mabilis niya akong napapayag, bukod kasi sa ibibigay niya sa akin ang lahat ng gusto ko. Magagawa ko pa ang makabawi sa sakit at kahihiyan na ibinigay mo sa akin. Hindi siya makapaniwala sa mga narinig niya. Minahal siya ni Ditas, minahal talaga nila ang isa't isa. Ibig sabihin ay gawa-gawa lamang talaga ang relasyon ng dating asawa niya at ng dating mistress niya. Pero kung tapos na nga ang paghihiganti sa kanya ni Angela, bakit inaangkin pa rin ito si Ditas? Bakit hindi pa rin inaamin sa kanya ng dating asawa na peke lang ang relasyon nito sa babae? Pero sa halip na magtanong, nanatili siyang tahimik na nakinig kay Ditas. Pero, mukhang binibiro talaga ako ng tadhana, kasi straight naman talaga akong babae. Pero alang-alang sa pera at paghihiganti, pumayag akong makipagrelasyon kay Angela. Totoong may namagitan sa amin, ginagawa rin namin ang mga bagay na ginagawa ng 2 taong magkarelasyon. Pero hindi ko inasahang mahuhulog ako sa kanya. May nararamdaman na ako kay Angela ngayon, kaya sobra na naman akong nasasaktan dahil alam kong ikaw pa rin naman talaga ang mahal niya. Pinatawad ka niya kasi gusto kanyang balikan at buuing muli ang pamilya niyo. Mas nasasaktan ako ngayon kesa noong nalaman kong ginawa mo akong kabit. Siguro karma ko na ito dahil sa pagiging ambisyosa ko. Siguro karma ko na ito dahil sa pagiging ganid ko. Hindi kasi ako makontento sa buhay na meron ako, kaya ito ang napala ko. Siguro nga kasalanan ko rin ang mga nangyayari sa akin ngayon, baka parusa sa akin ito ng Diyos dahil sa mga kasalanan ding nagawa ko. Kaya hahayaan ko na kayong dalawa ni Angela, ako na ang kusang lalayo para maging masaya na uli kayong dalawa. Buuin niyo uli ang pamilya niyong nasira ko. Dapat din siguro akong humingi ng tawad sa inyo. Kahit na hindi ko sinasadya, nasira ko ang pamilya niyo. Kaya, sorry, pakisabi rin kay Angela na patawad sa nagawa ko. Pangako, hindi niyo na ako ulit makikita pa. Hindi pa rin siya makapaniwala, pero ngayon ay naging malinaw na sa kanya ang lahat, tunay ang relasyon ng dalawa. Pero parte lang ng plano ng mga ito, but unexpectedly, totoong nahulog si Ditas kay Angela, despite of the fact that she's a straight woman. Inalala niya ang reaksyon ng dating asawa sa naging huli nilang pag-uusap kagabi ng si Ditas na ang maging topic, I think, they have same feelings. Hindi siya sigurado, pero malakas ang kutob niya. Ditas, wala kaming planong magkabalikan ni Angela. Wala, gulat na tanong nito. Oo, pinatawad na niya ako, but that doesn't mean na magkakabalikan na kami, na wala na ang dating feelings namin para sa isa't isa. Ditas, at natuto na ako, wala na akong planong ulitin ang pagkakamaling ginawa ko noon, kaya mali ka nang iniisip, hindi kami magkakabalikan ni Angela. Pero sa inyo siya umuwi at natulog kagabi. No, kasama lang namin siyang nag-dinner, dahil inaya ko siya kasama si Waffen, pero hindi siya natulog sa amin. Ha? Pero hindi siya natulog sa bahay. Saan siya natulog? Ang buong akala nga niya ay umuwi na ito kay Ditas kagabi, dahil alam niyang sa bahay nito nakatira si Angela. Imposible namang umuwi ang babae sa bahay ng parents nito, dahil kagalit nito ngayon ang sarili nitong pamilya. Ang alam nga niya ay hindi pa rin tapos ang war sa kumpanya ng mga ito, dahil sa ginawa ni Angela na pagbili sa kalahati ng shares ng kumpanya. Nakararamdam siya ng pag-aalala para sa dating asawa, pero matalino si Angela, alam niyang hindi ito magpapatalo sa kahit na sino, kahit pa sa sarili nitong pamilya. Kung pinaplano mong magliyas at taguan si Angela, huwag mo nang ituloy, Ditas, aminin mo sa kanya kung ano yang nararamdaman mo, para malaman mo kung ano ang nararamdaman niya. Natatakot ako, baka kasi pagtawanan niya lang ako, baka mas masaktan lang ako kapag nalaman ko ang nararamdaman niya. Sa nakikita niya, mukhang totoo nga si Ditas sa mga sinasabi nito, mukhang wala na siyang dapat na ipag-alala pa na baka masaktan na naman ang dating asawa. Nasaktan siya dahil tinalikuran siya ni Ditas para maghiganti at para sa pera. Pero nakararamdam siya ng tuwa ngayon sa 2 babaeng minahal niya at naging parte ng buhay niya, walang halong kaplastikan, sincere niyang hinihiling na sana nga maging masaya na ang dalawa sa isa't isa. Siguro mas mapapanatag siya kapag nangyari yun, baka mapatawad niya na rin ang sarili niya. Sa oras na maging masaya ang dalawa sa piling ng isa't isa, hindi niya lubos akalain na magiging daan pa pala siya, para magkakilala ang 2 babae at humantong sa sitwasyong ito. Believe me, Ditas, you might end up happy if you confess your feelings towards her. Mahigpit niyang hinawakan sa kwelyo si Ernesto, matapos siya nitong pagbuksan ng pinto ng unit nito.
nagagalit si Angela dahil sa mga kasinungalingang sinabi ng lalaki kay Ditas. Ito ang dahilan kung bakit naisipan ni Ditas ang maglayas. Nangunot sa pagkalito ang noo ni Ernesto nang makilala siya. Angela, what are you doing here? What the hell, Angela? What's your problem? You are my problem. Because of you, Ditas missing. So, naglayas nga siya. Oh my God, Ditas, hindi ko inakalang tinatablan din pala ang makapal mong mukha. How dare you mess up with my woman? Ernesto, how dare you? Why, Angela, hindi ba, dapat matuwa ka pa? Wala na ang babaeng some-ire sa inyo ni Manuel. Bakit ganyan ang reaksyon mo ngayon? Hindi mo na siya kailangan, di ba? Tapos na ang role niya sa mga plano mo. Ano bang alam mo sa mga plano ko? Tigilan mo ang pangingialam. Ernesto, binalaan na kita, di ba? Sinabi ko nang tigilan mo na si Ditas. Bakit ba hindi ka pa rin makamove on sa nagawa niya sa'yo? This is not about me anymore, Angela. Gusto ko lang na umalis na siya sa buhay niyo, sa buhay natin. Ayokong dumating ang araw na ikaw naman ang saktan at gamitin niya. Though, talaga namang ginagamit ka lang niya ngayon para lang sa ambisyon niyang yumaman. Tapos na ang role niya sa plano mong pagganti kay Manuel. Bakit ba hindi mo pa siya ibalik sa Burek na pinanggalingan niya? Hindi niya deserved ang mga nakukuha niya sa'yo. You already had enough, Angela. Just let us be. Hayaan mo na lang kami at huwag ka nang makialam pa. I forgave Manuel already. Hinihinto ko na ang plano kong pagganti sa kanya. Hayaan mo na kami ni Ditas. Kung hindi mo man siya kayang patawarin sa nagawa niya sa'yo, please lang, kahit para na lang sa'kin, tigilan mo na siya. Huwag mo nang planuhin gumanti pa sa kanya. Angela, don't tell me, hindi nito matuloy-tuloy ang nais sabihin, dahil sa pagkawindang sa na-realize na katotohanan. If you really don't want me to get hurt again, leave Ditas alone, please. Ernesto, tigilan mo na, aminado akong marami akong gulong pinapasok, at alam na alam mo yun. I maybe sounds ironic, pero gusto ko nang maging tahimik kasama si Ditas. Dahilan kung bakit ko napagdesisyonan na ibigay ang aking pagpapatawad kay Manuel, sa halip na pagpapatuloy ng aking paghihiganti. Nabasag ang tensyon sa pagitan nilang dalawa ni Ernesto nang bigla na lamang tumunog ang phone, kaya naman dali-dali niya itong kinuha nang hindi inaalis ang paningin sa kaharap na lalaki. Hello, magkita tayo, kasama ko si Ditas. Agad na nanlaki ang mga mata niya dahil sa narinig na pamilyar na boses. It's Manuel, at kasama raw into si Ditas. Where are you? Kaya naman mabilis na tanong niya rito, kasabay ng pagtakbo niya paalis sa unit ni Ernesto. Hindi magawa ni Ditas ang mag-angat ng tingin nang tuluyan nang makarating si Angela sa kinaroroonan nila. Matapos kasi siyang kumbinsihin ni Manuel na aminin ang feelings niya para kay Angela, dinala siya ng lalaki sa isang restaurant at kumuha ng isang private room. Tumayo si Manuel at nilapitan si Angela. Mag-usap kayong dalawa. Ditas, lift your head and look at me. Ernesto is an ass. Why are you believing his lies? Maglalayas ka because of his stupid words and proof. You should have talked to me first. Hindi totoong magkakabalikan kami ni Manuel. Yes, I forgave him already. But, that doesn't mean na babalikan ko na siya. Wala na kaming pag-asa. And you know that, nalimutan mo na bang ikaw na ang mahal niya? Kaya nga pumayag agad siyang makipag-divorce sa akin, at nawala na rin ang dating feelings ko para sa kanya. So, it's impossible for us to get again. Huwag kang maniwala sa mga kasinungalingan ni Ernesto, okay? I'm sorry, Angela. Sinabi na rin sa akin ni Manuel ang totoo. Sorry kasi nagpadalos-dalos ako. Natakot kasi ako nung makita ko yung picture na patunay sa mga sinabi sa akin ni Ernesto. Natakot ako na ibasura mo ako ngayong hindi mo na itutuloy ang plano mo. Kaya naisip ko na magkusa na lang na umalis. Ayoko na kasing hintayin pa na ikaw ang sumipa sa akin paalis sa buhay mo. I'm sorry, Angela. Do you really think I can do that to you, Ditas? May kung anong kinuha si Angela mula sa bulsa nito, at saka ito tumayo at lumapit sa direksyon niya. Pumwesto ito sa likuran niya, at kasunod noon ay naramdaman niya ang isang malamig na bagay sa leeg niya. Don't worry, pinasanitize ko na yan, look at me, huwag mo na ulit gagawin yun, okay? Huwag mo na uli akong pag-aalahanin ng ganon, don't try leaving me again. I'm sorry, Angela, just don't do that again. Gawin mo na, Ditas, hindi niya napigilan ang paglunok dahil sa paglala ng kabang nararamdaman niya. Isang beses niya lang itong gagawin, ma-reject man siya o hindi. Kailangan niyang harapin ang magiging consequences ng gagawin niya.
it's now or never. May gusto akong sabihin sa'yo. Ano ito? Nagkatinginan sila dahil sa muli ay sabay na naman nilang pagsagot. Kapag kuwan ay sabay na lamang silang natawa sa isa't isa. Hindi, mauna ka, huwag mo nang subukang makipagtalo, mauna ka na, pagputol nito sa kanya. Kaya napabuntong hininga na lamang siya. Dahil aya na naman sa pag-arangkada ang tambol sa dibdib niya. What is it, Ditas? Ano ang gusto mong sabihin sakin? Go, Ditas, kaya mo yan, molditahan mo na lang kapag ni-reject ka. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Angela, isang beses ko lang itong sasabihin sa'yo. Kaya makinig kang mabuti, mahal na kita, Angela. Hindi na siya nabigla, siguro dahil inaasahan niya na, simula nang mapansin niyang naguguluhan na ang babae, inasahan niya nang haantong sila sa sitwasyong ito. Ang ngisi niya ay naging isang matamis na ngiti. I'm glad. Natutuwa siyang na-realize na sa wakas ng babae ang tunay nitong nararamdaman. Dahan-dahan na nitong iminulat ang mga mata nito nang hindi makakuha ng pagtugon mula sa kanya. Dahilan para muling magtama ang kanilang mga paningin, hindi naalis ang ngiti sa kanyang mga labi. Angela, thanks for your love, I appreciate it. Agad na bumakas ang sakit at lungkot sa mukha ng dalaga dahil sa narinig na tugon mula sa kanya. Silly, let me finish first, don't worry, I won't reject your confession, you know why? Because the feeling is mutual. Maybe, hindi pa ganun kalalim ang feelings ko for you, ngunit, alam kong ito ay pag-ibig, naging mahalaga ka sa akin, naging masaya ako kapag kasama kita, pinapatawa mo ako at kontento, at pakiramdam ko hindi ako mabubuhay nang wala ka. I didn't expect that I would feel this towards you, especially that you're the reason why my family torn apart, but believe me, Ditas, umpisa pa lang, I've never felt anger nor hatred towards you, even I was wondering why. And now I know why, dahil pala umpisa pa lang ay nakuha mo na agad ang loob ko. Ikaw siguro ang dahilan kung bakit nasira ang pamilya ko, pero ngayon, ikaw din ang dahilan kung bakit gusto kong gumawa ng bago. Inilapit niya ang mukha niya rito, nagpatuloy ang pag-agos ng mga luha sa mukha nito, kaya muli niya itong pinahiran gamit ang dalawang hinlalaki niya. Let's be together, Ditas, let's work this out, build a family with me, because I love you too. I need your answer, Ditas, would you like to build a new family with me? Would you like to spend your life to a person like me? Oo, Angela, gustong-gusto ko, bumuo tayo ng pamilya, wala na akong pakialam kahit na pareho pa tayong babae, mahal kita, yun ang nararamdaman ko, kaya yun ang susundin ko, I'm glad. Hanggang sa namalayan na lamang nila ang kanilang mga sarili na nakauwi na sa bahay ni Ditas, at ngayoy marubdob ng nagpapalitan ng halik. I love you, matamis din itong ngumiti sa kanya, I love you too. Seryoso siya sa nararamdaman niya para sa babae, seryoso siya sa mga sinabi niya rito. Totoong wala siyang galit o pagkamuhi na nararamdaman para dito mula umpisa. Talagang naguguluhan din siya sa sarili noon, kaya itinatak niya sa kanyang isipan na dahil yun sa naiintindihan niya ang side ng babae. Tama naman kasi, walang alam si Ditas sa kamalian ni Manuel, kaya wala itong kasalanan, kahit na ito ang dahilan kaya nawala ang pagmamahal para sa kanya ng asawa niya. Hindi siya nakaramdam ng galit dito dahil sa dahilang yun. Pero nagkamali siya, hindi yun ang dahilan kung bakit hindi niya magawang kamuhian ng babae, gaya ng nangyari kay Manuel. Mabilis na nakuha ng babae ang atensyon niya, at ganun na rin ang puso niya. Hindi niya akalaing babalik siya sa totoong siya nang dahil din sa lalaki, nang dahil kay Manuel ay nakilala niya si Ditas, na siyang babaeng ngayoy bagong nilalaman ng kanyang puso. Kung titingnan ay parang napakabilis ng mga pangyayari, napakabilis na nagbago ng kanilang mga nararamdaman, kaya naisip niya na hindi kaya ito talaga ang itinadhana sa kanila. Hindi siya naniniwala noon sa tadhana, dahil para sa kanya, sila lang ang gumagawa ng sarili nilang tadhana, pero mula nang dumating sa buhay niya si Ditas, pakiramdam na iya'y unti-unti ring nagbago ang kanyang mga pananaw. Naisip niya na baka nga totoo ang sinasabi ng iba, baka nga hindi talaga ang mga tao ang lumilikha ng tadhana para sa mga sarili nila, baka nga bago pa man sila isilang, may nakalaan ng tadhana para sa kanila. Kaya nga siguro itinadhanang mga liwa ang asawa niya, para makilala niya si Ditas na siyang tunay na nakatadhana para sa kanya. Pero hindi na mahalaga yun, ang mahalaga ngayon ay masaya siya sa piling ng babae, pareho man sila ng gender,
Hindi nun mapipigilan ang tunay na nararamdaman nila para sa isa't isa.